Magandang umaga, hapon ng gabi sa inyo. Welcome back, and sa tutorial na ito gagawa tayo ng isang mini project na useful sa totoong buhay. Gagawa tayo ng isang student grade analyzer gamit ang Python at paboritong tool ng mga data analyst, ang Pandas. Para saan nga ba ito? Isipin mo, binigyan ka ng listahan ng mga estudyante kasama ang kanilang mga grades sa Math, Science at English. And paano mo figure out kung ano yung average ng buong klase? Nasaan ang gitnang score o paano makukuha yung kabuuang statistical report ng mas mabilis na hindi gumagamit ng Excel kasi complicated yun di ba? Yan ang gagawin natin gamit ang code na makikita nyo sa screen. Kung handa na kayo, tara, code na tayo, no? So, first of all, we have to install Pandas through command prompt. Ganyan nyo lang yung code na gagawin ko. Pip install Pandas. Yan, naka-install na kasi sa akin kaya ganyan na lumabas. So, cancel na natin yan. And then, idle. Ay, mali ako. Sige. Idle. Ayan. Test natin. Import Pandas as PV. Yun, gawa na siya. Kaya, new file. New file. New file. Yan. Tapos natin, import Pandas as PD. So, ilagay natin yung mga data. Ilagay natin name. Tapos, mga name ko. This is mga name ng tropa. Oh, mali. Ayan. Under nito, lalagay natin yung Math, Science, at English. Yung mga subject na i-compute natin na mayroong grades. Tapos malalaman natin yung total, no? Math, Science, English. Siyempre sa math tayo ang pinamataas. Ating 100. Ay, masyadong malaki. 97 sige. Tara, 97. That is 90, 92, 99. Close. Tapos 98. Ayan. 90. 94. Sa English naman, lagyan natin grade. Siyempre tayo pinakamataas. Tayo bida. 99, 95, 93, 92. Ayan. Close natin. So, lalagyan natin data frame, df. ed data frame. Kasi, dito malalaman kung saan pantay-pantay na apat na item sa listahan, pangalan, marka, para sa mga bawat student, no? Data frame. Print student data. And print data frame. Space natin. Data frame df. And then dito natin lalagay yung statistic, descriptive statistic. Kasi dito yung isang bagsakan na command sa automatic na nagko-compute ng summary statistic tulad ng count, mean, standard deviation, and then minimum and maximum, no, para sa lahat ng
numeric columns natin. Natin yung, kaya pansin nyo, meron tayong n sa unahan, para sa unahan ng text para magkaroon ng malinis na space or bagong line kapag lumabas ang result sa console natin. Ayan. Mean score. Masyadong malaki. Print median score. Tanging typo. Close. Lagyan natin yung ayan, yung highest and lowest. Oh, nalimutan yung nalimutan ko. Ayan, balik tayo. Lowest score. Standard deviation. Print variance. Ayan. Print correlation. Correlation. Print, ayan. Math, science, lahat ng subject dito ilalagay natin para makuha natin yung average sa tatlong subject natin. Science and English. Close. Lagyan natin mean. Ay, mali. Mean. H na lang natin yan. Copy ko na lang. So, dito pala sa describe statistic, ang ilalagay natin, describe, print, data frame, describe. Yun dito sa descriptive. Sorry po. Tapos, ayan. Copy paste na lang natin. So, lagyan natin sa dulo kung ano yung mean. Kasi ito mean. And then, dito naman sa median, copy paste. And then, median. Lalagyan natin median. Median. Close parenthesis. Dito naman, maximum. Kasi highest. Maximum. Max lang. Tapos dito naman sa lowest, mean. Minimum. Oops. Yan. Minimum. Mean lang. Close parenthesis. Standard deviation. STD lang. Tapos underscore. Huwag na pala, okay na to. Sa variance, var. Close. And sa correlation, core. C-O-R-R. Close parenthesis.
O ayan, no? Nilagay na natin, no? And then, data frame, average, para makuha natin yung average. Math, English, and Science. Math, Science, and English pala. Axis 1. Para magbago yung line natin, alignment. So, ayan. Next nito. Print PDF. Print with average. Ayan. Tapos, lalagyan natin DF. Tapos nito, print DF. And then, ayan. Lagyan na natin yung sorted dito. Sorted DF. Data frame sorted. Sort values. Tapos average. Ayan. So malapit na tayo matapos, no? Ascending false. And then, tsaka na natin i-print. Rank students. Ito yung mga rankings kung sino yung mataas or mababa. Print, sorted, DF. So, check natin. Ayun, may nakita ko tayong error. Yung 93. So, alisin natin yung 93. Ayan. Ayun, lumabas na yung result, no? Ayun, nakita niya naman. As you can see, lumabas na yung result. And, ito lamang yung sa video lesson natin. Ganyan kadali mag-analyze ng student record at kumuha ng iba't ibang statistic gamit ang Pandas. So, ito lamang and thank you for watching. Happy coding!